Hebreo chapter 9 verse 27. Itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamamatay, at ang pagkatapos ay ang paghuhukom. Lahat tayo ay may kanya-kanyang appointment sa Diyos, sa ayaw mo man at sa gusto. At lahat ng ginagawa natin dito sa mundo ay ipagsusulit natin sa Diyos. Maraming mga tao na ayaw pag-usapan ang tungkol sa kamatayan, at hindi ko alam kung ano ang kanilang dahilan. Alam ba ninyo na tinatawag ng Diyos na matalino ang mga taong naghahanda sa kanyang kamatayan kaysa taong nag-iisip ng kasiyahan? Ngayon, mayroon akong katanungan. Dumating ka na ba sa bahagi ng iyong buhay na natiyak mong sa langit ka pupunta kung sakaling mamatay ka ngayon? Marami nagsasabi na hindi natin ito matitiyak dahil tanging ang Diyos lamang ang tiyak na nakakaalam nito. Subalit sinabi sa unang Juan chapter 5 verse 13 na isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Mayroon ulit akong katanungan. Kung sakaling ngayon ang iyong appointment sa Diyos at sa pagharap mo'y tanungin ka niya ng ganito, bakit kita papapasukin sa aking kaharian? Ano ang sasabihin mo? Sa tanong na ito, marami ang nagsasabi na dahil gumagawa po ako ng mabuti at wala po akong inargabyado o inaping tao. Ang iba naman ay hindi alam kung ano ang sasabihin nila sa Diyos. Hindi ko man nalaman ang iyong sagot, subalit nalalaman kong mayroon akong magandang ibabalita para sa inyo, na ang langit ay libreng regalo ng Diyos. Sinabi yon sa Roma chapter 6 verse 23. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Hindi ito pinagsusumikapan at hindi tayo karapat-dapat. Ang kaligtasan ay biyaya o regalo ng Diyos. Hindi ito makakamit sa paggawa ng mabuti o makarelihiyong gawain. Dahil sinabi sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi ito mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ang biyaya o ang regalo ay halimbawa, sosopresahin ka ng pinakamatalik mong kaibigan ng isang mamahaling regalo, at ang igaganti mo ay kukuha ka ng pera sa iyong bulsa upang bayaran ang regalo. Hindi ba't napakalaking insulto nito? Dapat mong tanggapin ang mga regalo nang hindi ka mag-iisip ng kabayaran. Kung magbabayad ka na kahit na piso, hindi na ito magiging regalo. Kapareho lamang ito ng buhay na walang hanggan. Ang problema lamang ay makasalanan ng tao. Sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ano ba ang kasalanang tinutukoy dito? Kapag iniisip natin ang kasalanan, kadalasan ang nasa isip lamang natin ay ang mga pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya o iba pa. Pero sinasabi sa Biblia na ang kasalanan ay ang lahat ng hindi nakalulugod sa Diyos o ang pagsuway mo sa kanyang mga utos. Hindi lamang may kasalanan sa gawa, ngunit may kasalanan din sa salita at sa pag-iisip, tulad ng pagsisinungaling, pagmumura, pagnanasa, pagpapahalaga sa sarili at galit. Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng ito ay kasalanan. Halimbawa sa paggawa ng kasalanan, ipagpalagay natin na gumagawa ako ng 3 beses sa isang araw na kasalanan. Kung 3 beses na kasalanan lamang ang nagagawa ko bawat araw, napakabait ko na sa paningin ng mga tao. Ngunit kahit gaano ako kabait sa paningin ng mga tao, nagkakaroon pa rin ako ng mahigit sa 1,000 kasalanan sa isang taon.
ako'y aabot ng 70 taong gulang, magkakaroon ako ng 70,000 kasalanan. At kung haharap ako sa hukuman ng Diyos, bitbit ko ang 70,000 kasalanan. Ito ay pagpapakita ng pagiging makasalanan ko. Sinabi sa Mateo chapter 5 verse 48, kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Kaya makikita natin kung bakit napaka-imposibleng makapasok ang sinuman sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kung magluluto ako ng torta na may 5 sariwang itlog at 1 bugok, hindi ko ito maihahain sa mga kakain at asahang magugustuhan nila. Lalong higit na hindi natin maibibigay sa Diyos ang ating buhay, na maaaring maraming mga bagay doon na matatawag ng mga taong mabuti, subalit puno naman ng mga gawa at pag-iisip na bulok, at aasahan pa nating magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Sinasabi sa banal na kasulatan na ang tumutupad sa buong kautusan ngunit lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Ang panuntunan ng Diyos ay ang pagsunod sa buo niyang kautusan, at dito tayo kinapos. Kaya nakikita mo ba kung bakit napaka-imposibleng makapasok ang sinuman sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng mabuting gawa? Ganun pa man, ang Diyos ay maawain, kaya ayaw niya tayong parusahan. Sa unang Juan chapter 4 verse 8, sinabi doon na ang Diyos ay pag-ibig, subalit ang Diyos ay makatarungan, kaya parurusahan niya ang kasalanan. Sinabi niya sa Exodo chapter 34 verse 7, hindi niya pinalalampas ang kasalanan. Ngunit nilutas ng Diyos ang problemang ito sa pamamagitan ng katauhan ni Jesucristo. Sino ba si Jesucristo? Siya ang walang hanggang Diyos na nagkatawang tao. Sa Juan chapter 1 verse 1 at 14, sinabi dito na sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Anong ginawa ni Jesucristo? Namatay siya sa krus at muling nabuhay sa mga patay upang bayaran ang kaparusahan sa ating mga kasalanan at upang ihanda ang lugar sa langit na kanyang regalo sa atin. Sa Isaiah chapter 53 verse 6, sinabi dito na tayong lahat ay parang tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ng Diyos na sa Kanya ipataw ang kaparusahang tayo ang dapat na tumanggap. Ipagpalagay natin na ang aklat na ito sa kanang kamay ko ay listahan ng lahat ng pinagagawa ko sa buong buhay ko. Bawat pahina ay kakikitaan ng lahat ng mga kasalanan ko sa araw-araw, lahat ng salitang sinabi ko, mga bagay na sumagi sa isipan ko, at lahat ng pinaggagawa ko. Heto ngayon ang aking kamay. Ang problema ko, ang kasalanan ko. Mahal ako ng Diyos, subalit nasusuklam siya sa aking mga kasalanan at parurusahan ito. Para malutas ang problema, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa mundo. Sinabi sa Biblia na sa kanya ipataw ang parusang tayo dapat ang tumanggap. Lahat ng aking kasalanan na kinasusuklaman ng Diyos ay pinasan ng kanyang mahal na anak. Sa wakas, ang pinakahuling kasalanan ay nabayaran na. Nang namatay si Jesus sa cross, inilibing siya ng 3 araw. Ngunit bumangon siya sa mga patay at nagpunta sa langit para ihanda ang isang lugar para sa atin. Ngayon, inaalok niya ang langit
ang buhay na walang hanggan bilang regalo sa iyo at sa akin. Matatanggap ang regalong ito sa pamamagitan ng pananampalataya. May dalawang uri ng pananampalataya. Isang pananampalatayang hindi nakapagliligtas at pananampalatayang nakapagliligtas. Ang pananampalatayang hindi nakapagliligtas ay kaalaman sa pag-iisip lamang. Mga pananampalatayang walang kalakip na gawa o hindi sumusunod. Sa Santiago chapter 2 verse 19, sinabi doon na sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga dyablo ay sumasampalataya din at nangangatal pa. At ang pananampalatayang nakapagliligtas ay pagtitiwala kay Hesukristo lamang. Sa Gawa chapter 16 verse 31, sinabi dito, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka. Ang pananampalataya ay susi na makapagbubukas ng pinto sa kalangitan. Kung ibibigay ko sa iyo ang marami kong susi at papasok ka sa aming tahanan, pwede mong subukan ang lahat ng susi. Ngunit iisa lamang ang maaring makapagbukas ng pintuang iyon. Hindi mahalaga kung gaano karubdob ang paghahangad mong mabuksan ang pintuan ng aming bahay gamit ang iba't ibang susi. Ang katotohanan, iisa lamang ang makapagbubukas ng pinto at ito ay ang tamang susi. Ang tamang susi sa langit ay tinatawag na pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay pananampalataya kay Hesukristo na anak ng Diyos. Sinabi sa unang Juan chapter 5 verse 11 hanggang 13, ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtam natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya ay ang kamay ng pulubing tumanggap ng regalo mula sa hari. Hindi ako karapat-dapat noon at hindi pa rin karapat-dapat ngayon at hindi pa rin magiging karapat-dapat. Ngunit mayroon ako niyon sa pamamagitan ng biyaya. Nais mo bang tanggapin ang regalo na buhay na walang hanggan? Kung nais mo, kailangan mong tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sinabi niya sa Pahayag chapter 3 verse 20, nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Kung di rin ininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Sinabi din niya sa 1 chapter 6 verse 47, sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kung nakahanda ka ng tanggapin si Jesus sa iyong puso, manalangin ka ng ganito. Panginoon, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Nagpapakumbaba po akong lumalapit sa inyo. Pinagsisisihan ang lahat ng nagawa kong kasalanan at binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Kayo po ang umupo sa trono